Hello guys, so bago ko simulan tong video na to, so gusto ko naman magpasalamat sa lahat na nag-subscribe and syempre sa lahat na nanood ng mga video ko. Kasi after a month mula nung nilaunch ko yung hardware syndrome na ngayon is gadget syndrome na, kasi nga pinalitan ko yung pangalan niya kasi baka makapiright tayo do sa banda ni Francis Magalona. So alam ko kasi nalalaki tong channel na to sa tulong nyo. Sayang naman guys no kung makaka-copyright siya. So ngayon guys is monetize na tong channel ko no. So mas lalo pa akong sisipagin na mag-upload ng mga video about sa gadget and syempre sa tech. So, kailangan mo pa ba talaga ng mga gaming handheld na to? O pwede na guys yung cellphone, tapos bumili ka lang ng controller na parang ganito. So, napapansin nyo guys yung mga latest na vlog ko. Kapag nagko-compare ako guys ng dalawa, usually ang sinasabi ko na lang is pros nung isa at syempre yung pros nung isa. Hindi ko na guys sinasabi yung cons nung isa. Kasi ganun rin yun eh. Yung pros nito, yun naman guys yung cons nito. At yung pros naman ito, yun rin yung cons nito. So para hindi na nga masyadong humaba guys yung video, no? So ang sasabihin ko na lang guys is yung mga pros nung isang item and syempre yung pros nung kabilang item, no? So unahin na natin guys, ano ba yung kinagandahan kapag ka cellphone lang, tapos bibili ka na lang guys ng gaming handheld na kamukha nito. So itong ginagamit ko na gaming handheld guys is Galileo G8 Plus. So ito yung Bluetooth na version kasi meron itong isang klase, Type-C na version, no? So meron siya nakausli na Type-C dito tapos isasalpak mo yung cellphone mo na ganyan, saka mo siya ilalagay ng ganyan. So ang kinaibahan nun yun is walang battery. So ito meron siyang battery. Tapos yun guys, ginawa lang yun halos para sa cellphone lang talaga na merong Type-C. So ito naman guys is pwede mo siyang i-pair. Pwede mo siyang i-pair sa Nintendo Switch, pwede mo siyang i-pair sa Windows. Siyempre pwede nga siya sa mga phone like Android or iPhone and more. Basta meron siyang Bluetooth guys. At pwede siyang gumamit ng controller, no? So highly recommended to guys itong Galileo G8 Plus. So unang-unang pros guys ng cellphone lang is syempre convenience. Kasi guys, halos lahat ng tao is meron na siyang cellphone. Unlike kapag naisipan mo ito, ang gagamitin mo, syempre bibili ka pa nito. Nasa bulsa mo na guys, isa sa pinakamakapangyarihan na device, which is yung cellphone mo nga. So pwede ka nga bumili guys ng controller or pwede rin naman na through cellphone ka na lang maglalaro. Pero syempre guys, mas maganda kung through controller ka maglalaro. So pangalawa guys na advantage ng cellphone over sa mga handheld na to ay syempre napaka-powerful guys ng hardware ng cellphone. Katulad nitong cellphone ko na to, Snapdragon Gen 2 to. So pareho rin siya nitong tablet ko, itong higante na to. So ito guys yung pinakamalaking tablet sa buong mundo na alam ko. Yan, so Snapdragon na Gen 2 rin to. So yan guys, sa mga malalakas na processor talaga pagdating sa gaming. Syempre yung ibang processor like this, ito sa Flip 2. Ang processor nito is Snapdragon 865, no? So medyo luma na siya. Then ito naman, syempre mga Linux based to, na mahihina lang yung mga processor nito. Pati to, itong mga retro gaming handheld. Ito naman guys, ang processor nito ay Zen 1 Extreme. So ginawa talaga yun guys no, para sa mga PC gaming handheld. So magiging katumbas nito guys ay itong Aya Neo Pocket Evo 2. So ito guys is Snapdragon Gen 2. No? Nakita niyo yung processor niya habang binubot ko siya. Kasi guys kung i-compare mo yung cellphone mo sa mga retro gaming handheld na kamukha nito, ito kasi guys, ang kaya lang nito is hanggang PS1 lang. Unlike yung mga cellphone natin, kayang-kaya nito guys hanggang PS2 or kung mas malakas pa nga yung processor ng cellphone mo ngayon, kayang-kaya niya guys up to PS3. Sumunod guys na kinagandaan ng cellphone over dito sa mga handheld gaming na to, syempre, yung kanyang display. Usually guys, kapag ka-high ng cellphone mo is naka-OLED display na siya. Kamukha na tong cellphone ko. And syempre itong tablet ko guys, naka-OLED display rin siya. Kasi guys, sa mga handheld guys, madalang ang naka-OLED na display. So katulad ng like kong sinasabi, kapag OLED guys yung display ng device mo, yan ang pinakamagandang display na makukuha mo sa ngayon sa lahat ng gadget. So dito guys, itong mga to, hindi to mga OLED na display. Ito, hindi rin to OLED. Yan, ito ring ROG Ally X na pagkamahal-mahal, hindi rin to OLED. So ang mga OLED display ko dito guys ay itong Aya Neo Pocket Evo and syempre itong Retroid Pocket Flip. Satisfying. Kahit nga ito guys na latest na Nintendo Switch 2, hindi to guys naka-OLED display. So kahit na mas bago tong Nintendo Switch 2 dito sa cellphone ko, mas maganda pa rin guys yung screen ng cellphone ko kaysa dito sa Nintendo Switch 2. So ang pangatlong kinagandahan guys ng cellphone kaysa dito sa mga handheld na gaming is yung kanyang versatility. So halimbawa, sawa ka ng mag-game, so pwede mo pa siya guys gamitin sa iba. So pwede kang mag-FB, pwede kang gumamit ng Messenger. Syempre, pwede kang gumamit ng camera. So guys, marami kang pwedeng gawin kapag cellphone lang yung gagamitin mo kesa dito sa mga to. Kasi itong mga to, itong mga luma, talagang pang gaming lang yan. So meron naman dito mga Android base na kamukha nito. Ito Android base to. And ito, Android rin to. Yan, so yung mga pwede mong gawin sa cellphone mo ay magagawa mo rin dito.
Pera lang syempre yung camera kasi wala namang camera tong mga to. And sumunod guys, syempre hindi ka pwedeng mag-text o tumawag dito na kamukha ng ginagawa mo sa cellphone mo. So dito naman guys sa ROG Ally X, so Windows based to. So wala tong camera pero dito naman ay pwede mo tong ikabit sa mas malaking monitor, lagyan mo lang ng keyboard, syempre lagyan mo lang ng mouse. Meron nga ng computer. And isingit ko na rin guys no, ang ginagandahan ng cellphone na kinakabit mo lang sa controller na ganito. Ay syempre, pwede ka magpalit ng iba't ibang controller. Kung hindi ka komportable dito, pwede mo siyang palitan. At kung meron ng upgraded na version nito, syempre, ang i-upgrade mo lang is yung controller lang. Yung cellphone guys, hindi mo kailangan i-upgrade. So, mas makakamura ka guys. Kasi nga, yung controller lang yung bibilin mo. So, itong Galileo G8 na to, ang presyo nito mga 2 to 3,000 yata sa ngayon. So, kung gusto mo guys malaman kung saan to nabibili, no? So, maglalagay na lang ako ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ay i-click mo para siguradong ito yung mabibili mo. So guys, lumipat naman tayo sa kabila. Ano naman ang kinagandahan guys ng mga handheld over sa cellphone na nilagyan mo lang siya ng controller. So unang-una guys, syempre ergonomics. Ang hirap maglaro guys kapag ka sa cellphone ka lang maglalaro. Halimbawa, wala kang controller, di ba? So, like ko to guys, ini-demo na yung daliri mo nasa ilalim. So, nakakangawit siya. So, masakit talaga siya guys dito sa daliri na to. So, ito guys, controller na to, sobrang komportable nito. Pero hindi lahat kasi guys ng controller is kasing komportable nitong Galileo G8 Plus. Iba pa rin guys kasi kapag yung bibilin mo is gaming handheld. Kasi guys, yung design yan ay talagang nakahulma sa kamay mo. Kamukha nitong Aya Neo Pocket Evo. So, ito ang pinaka-komportable na gaming handheld sa lahat ng to. Pati itong ROG Ally X, kahit na mabigat siya, komportable pa rin siyang hawakan. So meron rin naman mga hindi masyadong komportable na gaming handheld, kamukha nitong maliit na to, RG28XX, no? So masyado siyang maliit. Ito naman guys sa mga RG35XX na series, so ito yung pinaka-komportable, itong horizontal o yung RG35XX Edge. So kung gusto mo rin guys malaman kung saan ito binibili, no? Siyempre, ilagay ko na lang yung link dyan sa may description section ng video na to. So ito naman guys patayo, kung mahilig ka guys maglaro dati ng Game Boy, yan, so ito bagay na bagay sa ito. Ito namang Nintendo Switch, kailangan mo ito lagyan ng case para maging ergonomic siya. Kasi mahirap siya guys hawakan kasi sobrang nipis nito. Then sumunod guys na kinagandaan ng gaming handheld versus dito sa cellphone is pick and play lang siya. Ibig sabihin nun guys, wala ka masyadong kailangan na setup. Lalong-lalo na kapag ka Nintendo Switch yung bibilin mo. Kasi sabi nila, mas malakas raw dito yung ROG Ally X. Mas malakas raw dito yung mga Windows gaming handheld. Kasi guys, ang ginaganda ng Nintendo Switch is talagang console siya. So ibig sabihin nun guys, talagang ginawa siya para sa gaming. So dito guys, maglalagay ka lang ng game card dito or magda-download ko lang. Wala nang kailangan mga settings. So malalaro mo na siya kaagad. So ang emulator guys is para rin yan cellphone. So hindi lahat guys ng mga laro sa Nintendo Switch is mapapagana mo sa cellphone mo. So marami pang kailangan na settings yan. Diyan guys nahihirapan yung mga tao sa mga setup na yan. So kung gusto mo guys ng pick and play lang, kung mga retro games lang guys ang lalaruin mo, so ito guys, ito mga XX na series ng Anbernic. Magaganda na to. Pero kung medyo may alam ka naman at gusto mo maglaro ng up to PS2, ito pwede to. Ito pwede rin to. Kung Switch naman ang lalaruin mo guys, mas maganda guys, bumili ka ng Nintendo Switch na lang talaga na OLED. So kung gusto mo guys ng walang eche-bureche na diretso laro na lang, no? Syempre, piliin mo guys is gaming handheld versus sa may cellphone. So isingin ko na rin guys yung kinagandahan ng mga gaming handheld versus sa cellphone. Syempre, yung kanyang itsura guys, no? Tingnan nyo naman yung itsura nito. Di ba ang ganda? Kahit nga ito lang itong luma. Yan, tingnan nyo naman, ganda oh. Ito rin guys, tingnan nyo to. O di ba ang ganda? Eh kapag ka ganito yung gamit mo, tingnan nyo naman yung itsura niyan. Ang sagwa tingnan. Sa harapan okay pero sa likod ng sagwa, lalo sa tuktok. Tingnan nyo yung sagwa oh. Ayun, may siwang pa oh. So kung nakasiwa ka sa ganitong itsura guys, no? Iba pa rin guys talaga yung feel. Kapag ka gaming handheld talaga yung binili mo, over dito sa cellphone guys, alilagyan mo lang siya ng controller. And isa pa guys sa kinagandahan ng mga gaming handheld, kaya nga tayo bumibili ng ganito is para sa nostalgia factor. So halimbawa guys, di ba naglalaro ka ng Pokemon dati sa Game Boy Advance? So ganun pa rin guys yung feeling. No? Game Boy pa rin kasi to guys. Diba? Kaysa sa ganito ka naglalaro, wala na yung feeling nostalgia dito guys. Hindi ka mukha nito. Game Boy pa rin yan. So sumunod yan guys, kung yung pros ito kanina is marami kang pwedeng gawin, yun rin naman guys yung cons kapag ka naglalaro ka. Diba? Kasi madidistract ka talaga. Kasi imagine mo guys, naglalaro ka. Tapos habang naglalaro ka, biglang may tumatawag. Diba nakaka-distract yun? Or ano kaya, biglang magme-message. Tapos pag nag-message sa'yo, ang gagawin mo, yan, so babasahin mo ngayon yung message. So ang mangyari dyan, scroll ka na ng scroll lang ganyan. Tapos maya-maya,
magche-check ka na ngayon ng FB, diba? Tapos scroll ka na ulit ng scroll. Tapos yan, maya-maya ulit, is magche-check ka naman ngayon ng TikTok. Yan, so scroll ka na naman ng scroll. So ibig sabihin nun guys, nadidistract ka guys sa paglalaro mo. Kaya mangyari dyan guys, is mas matutuwa ka na lang na mag-scroll sa cellphone mo kaysa tapusin guys yung nilalaro mo. Kasi ang cellphone guys, hindi lang yan sa paglalaro nakaka-distract Kahit sa buhay natin guys, nakaka-distract na rin yung cellphone na yan. So nakakalungkot lang guys, no? Minsan hindi natin napapansin yung ibang tao, yung mga kumakausap sa atin. Kasi nga guys, scroll tayo ng scroll sa cellphone. So, gano'n rin siya guys, no? Kung gusto mo lang maglaro at ayaw mo ng distraction, syempre mas piliin mo guys is mga gaming handheld versus sa cellphone na may controller. So, sumunod guys, is syempre yung cooling. Kasi ang mga gaming handheld na kamukha nitong malalaki na to, itong Aya Neo Pocket Evo and itong ROG Ally X, Retroid Pocket Flip 2, and itong Nintendo Switch 2. So, meron silang mga fan. So, yung naririnig nyo na yan is yung fan ng Aya Neo Pocket Evo. Unlike guys sa mga cellphone na ang alam ko lang na merong fan na built-in is yung mga gawa ng Red Magic. So itong cellphone ko na to, Honor Magic V2 Flip, ay wala siyang built-in na fan. So kapag ka naglaro ka nito, lalo hindi aircon, ay talagang umiinit to ng sobra. Kasi minsan nga guys is nag-shutdown yung cellphone. Hindi ka mukha ng mga may fan guys, no? So napapanatili niya guys na malamig yung handheld natin. Ang isa pa guys sa kinagandahan kapag may built-in na fan is malamig nga yung handheld. So pwede mo guys i-maximize yung graphic settings mo. So try nyo guys sa Genshin Impact, yung mga medyo lumang cellphone. 'Di ba kapag kami na max mo yung setting, umiinit ng sobra yung cellphone mo. Pero kapag ka dito mo yung nilaro, kahit i-max mo pa yan guys, hindi iinit tong handheld na to kasi nga meron siyang built-in na fan. And last, na kinagandahan ng gaming handheld versus sa cellphone na may controller lang, ay nakikita nyo naman dito. So marami kang choices. Kung ang lalaruin mo lang ay mga retro games lang, so ang highly recommended dyan is yung mga mumurahin lang. Kamukha nitong mga Unburnick na XX series. So ito RG35XX Plus, ito RG28XX, then ito naman is RG35XX Age. So dito guys, ang malalaro mo dito na medyo magandang quality na is up to PS1. So kung lalaroin mo naman is PS2, Nintendo Wii, Nintendo Wii U, Nintendo Switch, no? So ang recommended ko dyan, Aya Neo Pocket Evo and itong Retroid Pocket Flip 2. Kung lalaroin mo naman is mga Nintendo games, syempre walang tatalo sa Nintendo Switch. Kahit na yung Nintendo Switch na OLED guys, pwede na yon. Kung lalaroin mo naman mga Steam games and mga PC games guys, ito naman guys yung recommended ko sa'yo. ROG Ally X kasi sobrang kunat ng battery nito. Ito guys ang pinakamatagal malobat na PC gaming handheld sa ngayon. So conclusion na lang tayo guys, no, kung ano ba talaga yung dapat mong piliin. So tanongin mo muna sarili mo guys, no, kung okay naman yung cellphone mo, sobrang powerful naman yan, and okay lang naman sa'yo na ganito yung itsura niya. Yan, medyo masagwa yung itsura niya. Hindi ka mukha nito, ang pogi mas maganda guys, cellphone na lang yung bilhin mo tapos bumili ka lang ng controller, mas makakamura ka pa. Pero ang priority mo naman is talagang pang gaming lang. Syempre yung ergonomics, and syempre yung itsura, no? Syempre guys, walang tatalo sa gaming handheld talaga. Over guys sa cellphone, nalilagyan mo lang siya ng controller. So guys, kung nakatulong naman sa itong video na to, huwag mo naman kakalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin itong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi ka updated pag may mga bagong upload. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam! Shhh!